Saan niyo kinuha pambili dyan? Pinasok ka na naman ba ng nanay mo sa pabrika? Bumali na naman ba nanay mo? Di po. Nagsabi ka sa akin ng totoo. Saan niyo kinuha pinambili dyan? Nagpunta po kami kina Princess. Tapos po, kinuha niya yung cellphone doon. Binenta po niya kaya may pera po si inay. Sofia! Sofia! Halika nga rito. Ano? Ano yung sinasabi ni Charming na nagdakaw ka raw ng cellphone doon sa bahay ng kaibigan niya? Hindi ka na nahiya, sundalo pa man tinaasawa mo. Pwede na naman kung nagnakaw ako. Ha? Tama ka kasi, nagpatama ka ng bala sa ulo, kaya ayan oh. Kinailangan ko pa magnakaw para may pakain ako sa inyong lahat. Oy, bakit marami pa namang ibang paraan ah? Anong paraan? Ha? Ang magbenta ng katawan? Aba sabihin mo lang sa akin na okay yun, dahil gagawin ko kagad yun. Mamili ka. Magnanakaw ako, magbebenta ako ng katawan, ha Ronald? O ano? Hindi ka makasagot dahil alam mo na mas tama yung ginawa ko. At ikaw ha? Ikaw Charming ha? Ang kapal din naman ang mukha mo. Tumayo ka nga yan na magsumbong sa tatay mo. Sofia! Tama na yan, Sofia! Ano? Huwag mo sasaktan si Charming! Ano ba? Ano ang magagawa mo kung saktan ko siya? Mapipigilan mo ba ako kung gusto kong gawin ang gusto kong gawin sa batang to, ha? Kahit susubugin ko to, kahit mamatay ka makabukong to, wala ka magagawa dahil inutil ka! Tanga! Walang silbi! Tignan mo si Charming, Sofia! Tama na yan! Tama na! Sofia! Once upon a time, merong isang hari at reyna. Nagkaroon sila ng magandang anak na prinsesa. Kaya naman naging masayang-masaya ang hari at reyna. Pero isang araw, may dumating na bad witch at kinuha yung anak nila na prinsesa. Walang ginawa ang reyna kundi umiyak ng umiyak dahil miss na niya yung anak niyang prinsesa. Hanggang sa naging dagat ng mga luha ng reyna. Yan ang kwento ng alamat ng dagat. Yung luha ng reyna, naging dagat na kasi nga nawala yung anak ng prinsesa. Mami, kaya po pala maalat ang dagat kasi galing sa tears. Mami, kapag nawala po ba ako sa inyo, iiyak din po kayo? Siyempre naman. Iyak ako kasi mahal na mahal kita. Mami, promise, di na ako mawawala sa inyo para di kayo umiyak. Katulad dun sa kwento niyo. Pagmasdan mo nga yan, maganda pa yung ginawa mo. Pinagsama mo yung dalawang klaseng bulaklak. Pulutin mo nga yan. Palibhasa, wala kang ka-taste-taste. Bilisan mo, alisin mo yan sa harap ko. Bilisan mo! Tita, thank you po sa perang binigay niyo sa akin, ha. Ito po, nakabili na po ako ng bagong phone. Oh, good. Ingatan mo ha, baka mawala na naman yan. Opo, tita.
Tita, anong oras po kayo pupunta sa ospital para sa DNA? Ando na sila, Mabel. Ayoko munang pumunta, baka uminit lang ang ulo ko. Alam mo ba kung anong ginawa niyang babaeng yan? Pinagbantaan ba naman ako na kung negative ang test results ng DNA test, ididemanda daw niya ako. Hindi ko na nga alam pinatulan eh. O pati tinakot niya. Tignan ko lang kung may ibabayad siya sa abogado pag pinalayas ko na siya dito. Tita, huwag niyo na pong alalahanin yan. Sigurado ako nagpapanik lang yun kasi kinutuban na siya na mawawalan siya ng anak. At pag nawalan siya ng anak, wala na rin siya karapatan dito sa bahay na to. Talagang wala na. Dahil pagdating niya mamaya, palalayasin ko siya. Usually, it will take a month bago lumabas ang result nito. Kaya lang dahil gusto ni Doña Amparo na madiling ito, kaya ipapadala natin kaagad sa NBI ang sample na ito. Nang sa ganon, within 1 week, makukuha na natin ang result. Doc, matanong ko lang po. Ang mga resulta ba nito posibleng doktorin? Kung iniisip po ninyo na ipapadaya akong resulta, nagkakamali po kayo. Dahil gusto ko pong malaman ang katotohanan. Dahil may kinalaman po dito yung batang pinanganak ko. Kung alam niyo po yung ibig kong sabihin. Alam namin yun. Kaya nga pumayag kami na yung doktor mo ang gamitin natin. Okay, Mabel. Kayo naman ang anak mo. Kukunan natin ang sample. Mami, ano po yung sample na kukunin sa atin? Tsaka po kayong DNA. Princess, huwag ka muna magtanong ha. Dito ka muna. Teka muna ha. Yan. Natin ang sample.